Hi guys! So welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Ayan, happy Monday po sa ating lahat and magandarang gabi. Shoutout sa mga nakikinig ngayon sa atin at nakatambay sa ating channel. Maraming salamat po sa pagtutok at pag-abang ng ating pong update. So, kamusta po kayo? Andito na naman ako ang nag-iisa ninyong nagmamagandang kaligitarikan supang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ and mga balita patungkol sa Itbulaga. Basta about po sa EV, sagot na po natin yan. Ganun din po sa mga chismis sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para mag-i-updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. So for tonight's video nga, pag-uusapan nga po natin ang ilang update patungkol po sa ating Darikads na si Maine Mendoza. Ganun din po ang ilang update patungkol po sa mga kaganapan kanina sa EB. So sino po ang present ngayong araw po ng Lunes para abangan at suportahan ng Itbulaga kahit ito po ay recorded lamang na ini-issue po ng ilang digit Darikads or ng ilan pong Darikads. And syempre, tulad po na naka-headline natin, ang sentro nating balita para sa gabi ito about po dito sa Itbulaga schedule. So, ang programang EB ay bakit po nawawala every Monday? Yan pong ating tatalakayin at pag-uusapan. Nakakapagtaka na po kasi and smell something fishy nga raw ayon sa ilang digit Darikads. Bakit kaya ganoon So, unahin na nga po nating pag-usapan ang tungkol po dito sa naging bridal shower ng Itbulaga para kay Maine Mendoza. Naalala niyo pa po ba ito mga kadarikads? So, 1 year na rin pala ang nakalipas, no? Ang bilis din po ng panahon. And sa July 28 nga, mga kadarikads, first anniversary na ng Armin ni Maine Mendoza and Arjo Atayde. Ito yung mga panahon guys na ang tagal pong wala ni Maine Mendoza sa EB. So ang dami pong nakakamiss sa kanya ng mga panahong yan kasi naman bagong lipat lang po ang TVJ sa TV5 pero laging walang Maine Mendoza. Ang haba po ng kanyang bakasyon. Kung ako nagkakamali, buwan din nata po ang inabot dahil po sa pagpe-prepare din ni Maine Mendoza sa kanyang naging kasal. So, present ka po dito sa inihandang bridal shower ng TVJ's Itbulaga ang mga friends nitong si Maine Mendoza. Ilang mga friends po sa showbiz. So, nandiyan po si Maha, si MJ, and si Chamito, and si, ano nga pangalan nitong babae, nalimutan ko tuloy. Basta sila po yung laging kasama ni Maine Mendoza sa main goals. And eto nga, sobra pong nakakamiss yung presensya ni Maha Salvador tuloy sa Itbulaga. Nako, sana po ay muli po natin siyang mapanood sa EB na sumayaw with Atasha Mulak this time. So, agree po ba kayo doon? Mga kadarikads, kailan kaya ulit yun? Anyway, update naman po tayo sa Itbulaga kanina. So, eto at nandyan po kanina ang Kalyen na banda po, Kaligita Records. So, nakakatuwa na muli pong may guesting ang Itbulaga TVJ. Sana sa susunod po ulit mga kadarikads, yung mga sikat po na banda at mga artist po ng ABS-CBN or kahit artist po ng GMA7, yung mga hindi naman exclusive contracts sa kanila kagaya ni Beauty Gonzales, 'di ba? Nagulat tayo nung nakaraan na siya po ay nag-guest sa EB. Hindi pala siya exclusive contract ng GMA7 ayon sa ating nasagap na chismis, kaya ganoon. So sana muli pong magkaroon ng guesting sa Itbulaga. Pansin ko kasi sa EB ngayon na nagpo-focus po sila sa pagpapaganda ng kanilang mga segment. Doon po sila nakafocus at yun yung talagang binibigyan po nila ng pansin since ito rin naman yung request natin, hindi ba? So sana maibalik po yung guesting ng mga artista. Pag okay na po lahat, kapag satisfied na ang TVJ or nagawa na po nila yung mga nakabinbin na plano nila.
Samantala, may nasagap naman po tayong update tungkol sa mga Aldab fan. Ilang Aldab fan, hindi ko nila lahat kasi hindi po tayo kasama doon. Sabi dito, Aldab fan, binabash dating manager ni May na grabe naman umabot na po sa ganito, no? So, sabi po dito sa write-ups, ibang klase ang Aldab. O let's say, iilang fan ng Aldab na kung tawagin ay mga dilulo. Kung tutuusin, ilang taon nang walang Aldab. Si Maine Mendoza, meron pa namang Aldab. Hindi naman pinuputol ng Aldab ni Maine at saka ni Alden. Maybe hindi lang po talaga active dahil na rin nga po sa conflict and dahil na rin po siguro ayaw pong magpaasa ng ilang fine kaya ganoon na. Pero meron pa rin. Andyan pa din po ang Aldab. Kung tutuusin, ilang taon nang walang Aldab, si Maine Mendoza ay kasal na kay Archo Ataydes. Sa Alden Richards naman, maingay ang balita na ang nililigawan ay si Catherine Bernardo. Ako dito po ako duda. Pero kung totoo man, wala naman po tayong paghadlang dahil parehas naman single yung dalawa. Sa mga naging Aldab fans na may sarili talagang pinaniniwalaan, nandiyang naniniwala sila na kasal na talaga. Ang kasal na talaga ay sila Alden at Maine at may mga anak na umano ang mga ito. Buhay na naman sila dahil July 16 ang anniversary ng Aldab. Supposedly, ika 9 years na ngayon kung nagtuloy-tuloy. Pero may pa-hashtag sila na pagbo-boycott sa Itbulaga. Naku, wala pong bago dyan. 3-4 na taon na ata yan eh. Pero ang mas nakakaloka, nag-post ng kanyang OOTD si Rams David, ang head ng Artist Circle Management at dating manager ni Maine. Pero binash ito at question ang pagiging irrelevant. Noon pa man si Rams ang madalas na sumasalo ng mga kung ano-anong rants ng Aldab fans daw kapag hindi nangyayari ang gusto nila. Kawawa naman yung tao guys, no? Sabi sa X post na may account na Larry Maychard, hala, buhay pa pala itong hit guy ng mga tubiera. Aaten pa mamaya. Relevant pa ba siya? Oo naman nga pala. At isa siya sa kinasasangkapan para sirain si Maine pati pamilya nito. Grabe yung galit at bintang ng nagpapakilalang Aldab fan. Saan niya kaya nakuha ang idea na sinisiraan ng dating manager si Maine? Ang alam namin until now maayos ang relasyon nilang lahat plus grateful din ang mga ito sa nagawa ng dating manager sa career ni Maine. Nako, ang mga fan, malaki talaga ang naitutulong sa isang artista pero mali rin naman kung dilulo na. Well, napakalaking bagay nga po talaga ng mga fan para po sa mga artist kasi sila syempre yung sumusuporta doon po sa isang artista, no? Yun nga lang pag over na rin, lalo na kung masyadong ma-demand, tapos galit pa pag hindi natupad, nako, ay mukhang hindi nata maganda. Toxic na po yung tawag doon. Anyway, pag-usapan na nga po natin ang main topic natin para po sa gabing ito. Ang tungkol po sa ratings ng Itbulaga na kung saan, at tila nawawala every Monday. Anyari? Smell something fishy, hindi po ba? Ayon sa ilang mga Darwicans. Sabi nga dito, bakit every Monday walang ratings? Yung Itbulaga. At napakarami pa ganyan guys, din na natin may isa-isa. Nakapagtataka ng araw po kasi bakit every Monday wala. Ito pong post ng yung madalas pong nagpo-post ng ratings ng Itbulaga Showtime. Basta lahat po ng program, top TV programs. Pero dito sa post na to, lagi pong nawawala ang EB. Hindi po nila isinasama. Bakit kaya? And then napansin pa ng mga legit Darwicans na every Monday daw. Ano yun? Hindi ba counted kapag recorded lang? Pero kung recorded lang pag-uusapan, bakit yung mga palabas matagal na pong na-tape yun? Pero nakapagtataka nga, bakit kaya? Nalilimutan lang ba talaga? Or sinasadya at tuluyan ng tinanggal siya noong time. Nakalagay nga po dito ay yung TikTok lock.
I mean, yung TikTok lock lang po ang pasok doon sa 3.5 something ratings ngayong noong July 15, 2024, araw ng Lunes. 3.5 din po ang ratings ng Itbulaga based naman dito sa Lion Here TV. So, nasaan na? Bakit ganon? Bakit nawawala na naman ang EB sa kanilang listahan? Na-update na po natin ito nung nakaraan. Tapos, eto na naman sila. Tapos, wala naman pong ginagawang kasagutan. I mean, wala naman pong ibinibigay na kasagutan. Bakit nagkakaganon? So, yun lang guys ang ating update para sa gabi ito. Pa-comment lang po sa baba nyo inyong reaction. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.